So yung sa 2D Eco mo, yung puso mo, makapal yung balot. Ngayon, dahil makapal yung balot, hirap gumalaw yung puso sa loob ng balot. Yung puso kasi natin, normally may balot talaga yan eh. Tapos may konting tubig yan, para yung puso makagalaw ng maayos sa loob. Ngayon, dahil makapal yung balot, yung puso mo nare-restrict din yung galaw. Normal po ba makapal talaga yun? Hindi. Paano pa Pag kaya? makapal siya, ano yan eh, ino-operahan yun. Ino-open nila para ma-release, para makagalaw ng maayos yung puso sa loob. Hindi kaya kumapala lang po yun? Ha? Hindi po kaya kumapala lang yun? Mapalala. Like, kumapal na lang siya lately. Kasi, Mani-restrict, oo, mukhang kumapal na lang siya. Dahil dun sa pagtutubig sa pamamaga. Ideally yan, mas maganda ma-refer ka sa heart center. nasa heart center po. Oo, sa Manila. Para maaral ng maigi kung kasi mag-uulit sila niya ng 2D Eco doon. Kung kailangan kang MRI pa yung Libre naman po ba yun? O babayaran? doon, may babayaran din pero usually depende sa capacity mo magbayad. Ini-interview muna ng social worker. Hindi ko alam kung kakayanin ng card. Hindi po yata. Hindi kakayanin. Kasi wala na pong halos laman yan. Wala na halos laman. Pag gano'n, i-interview kasi ng social worker. Hindi na po makukuha sa medication po yung gano'n. Hindi, yung mga gamot mo, yun na yung Talaga maintain. colchicine. Opo. Yun. Maintaining ko na talaga siya. Kaya lang, kung ganyan na nare-restrict yung galaw ng puso, dahil na matigas yung balot, nire-release yun. Para makagalaw ulit yung puso sa loob. Aside po sa operation, ano pa po pwede natin Wala gawin? na, operation lang. Pero aaralin muna nila yan. Titignan nila kung kailangan talaga yung operation o pwedeng i-observe lang for a while, gamutan. Kung talagang hindi nagbabago yung... Kasi baka namagalang kaya kumapal eh. Pero usually kung namagaya na bigla, masakit dibdib. Parang ina-atake yung pakiramdam. Pero pag mababa naman po yung yung heart rate ko, okay naman po ba yan? Mas maganda kung hindi mabilis yung heart rate. Dapat nasa 55 to 70. Yun yung safe na level mo. Tingnan natin ilan mga yun. Sobra po init sa daan. Ito po mga test na ginawa sa akin sa Tingnan natin. Bilis pa rin. Init po kasi talaga. Pero maganda naman yung oxygen po. Maganda. 29%. Hingal ka pa rin no? Hingal ka pa rin. Opo, pagka kuyari, minsan ginawa akong 2 balik sa hagdan. Hingal na po ako. Hindi maka-expand, hindi makagalaw na ayos yung puso mo eh. Hindi naman, pero wala na pong tubig. O konti na. Konting-konti. Doon sa paligid ng puso, konting-konti. Dati yun yung medyo marami eh. Tanong ko lang po, Dok, mga gaano ka urgent kung kailangan pumunta ng heart center or pwede bang i-maintain ko muna yung gamutan tapos pagka kunyari mga December or January pwede. December o January, punta ka doon. Ha? Tapos po, Hindi nga ka-referral. Ayun, ito yung mataas NT-proBNP. Marker ito ng heart failure. Pag hindi makapag-pump ng maayos yung puso, ganyan, mataas siya. Normal ito sa'yo below 300. Pero lumabas 1,066. below 300 po. Pakisulat naman po yun. Ayun, 0 to 250. Pero sa cut-off natin siya below 300. Pero ang lumabas sa'yo, Grabe ka 1,066. pala, no? Hindi. Ibig sabihin ito, hirap gumalaw yung puso mo. Hindi makapump ng maayos. Ano po kayo pwede kong gawin na Yung mga gamot na binigay ko sa'yo, yun yung magpapababa niya. hindi magpagod po? Bawal po magpagod. Bawal. Yung ordinaryong exercise, walking, walang problema. Pero yung magbubuhat ka mabigat, Mga gano po kabigat yung tatakbo,
more than 20 kilos. Oh, more than 20 kilos. O tatakbo. Yan. So, bawal yun. Tapos, bawal din umiri. Pupupo ka, matigas yung pupo mo, pipilitin mo iiri. Bawal din yun. Or anything na tataas yung pressure dito, magsi-sit up, magbe-bend, no? Ayan. So yun po yung mga Yung dapat mga kong bawal. i-prevent. Opo. Bawal. Tapos, sobrang tubig, bawal din. Mga idea lang talaga yung 5, yung 1.5 liter. 1.5 lang. Tapos, maalat, bawal din. Sausawan, mga patis, toyo, bagoong, yan. Kahilig ko pa naman po sa lately bulalo. Masarap pag may sili tsaka patis. Bawal yan, ha? Maalat din yung bulal. Oo. Yan. O, sige. Tuloy ko lang din po yung ano. Yung Mga nireseta. yung mga nireseta po. Opo. Pero si Mike tuloy ko pa rin po. Pag hingal, pag parang lumalala yung hingal mo, iinom ka na naman yan. Ayun nga po. Oo. Ano ba yung colchicine talaga yun ang pinaka bread and butter ko. Oo, kasi yun yung magpiprevent na may ipon na naman ng tubig sa paligid ng puso. Yung enalapril po. Inalapril para mabawasan yung pressure sa loob ng heart. Yun magpapababa nitong NT-proBNP. Hindi po ba pwedeng itaasan natin kasi 5 lang po yung nakalagay sa akin. Baba kasi ng BP mo eh. Baka Papagsak yung BP mo pag tinas natin yan. Tingnan natin. Naka-furosemide ka pa. Furosemide, bababa rin ang BP mo. ang furosemide ko po, ngayon di pa nakabili uli eh. Oo. Ayan, pag uminom ka nun, lalong babagsak BP mo rin. Pero dati po mataas. Pero pag mataas ang BP mo, pwede natin itaas yung inalapril. Kasi dati naninigarilyo ako, nagkokobra po ako. Oo. Mas madalas akong galit, kaya taas talaga ng BP ko. Pero ngayon po, bumaba nga dahil sa gamot. Over 90. Yun po yung mga nakakuha ko sa Digital? Opo, digital. 11090. Okay naman po yung 11090. Pwede pa na, half tablet lang ba iniinom mo na inalapril? Totoo. Oo. Ang totoo po, binubuo ko na sa Binubuo isang na. araw. Isang umaga ko lang po siya tinitake. Ay hindi, dapat 12 hours lang bisa nun eh. Dapat meron kang panggabi. Sige, try mo isang buo sa umaga, kalahati sa gabi. Kung ganun pa rin BP mo, hindi naman bumabagsak, gawin mo isa sa umaga, isa sa gabi na. Ganun po ba? Gawin mo na isa, tapos kalahati. Sige po. Kasi, di ba, nadudurog po kasi. Oo. Kaya ginagawa ko, isang take ko lang sa umaga, after breakfast. Yun. Kaya lang sa gabi, wala na magkocontrol ng pressure sa puso mo. Hindi naman po risky ito na bigla akong atakihin or Nandiyan yung risk nung biglang matataranta yung puso mo. wag lang ako matataranta bigla. Hindi, yung puso mo yung matataranta. Ay po. Ano po Titibok yung... yan ng more than 180, pwedeng umabot ng 200 plus. Pwedeng magko-collapse pagka ganun. Pagka ganun po, pwede ba akong may mga smartwatches na may heart rate? O totoo po ba yun? Oo. Di, yung pang-BP mo na Yung digital, may pang-BP. heartbeat. May heartbeat yan eh. I-check mo pati BP. Dapat ma-check mo. Time to time, yeah. Oo. Ano pa ba? Yun lang yung mga dapat ko pong i-prevent. Buhat. Pagod. Ito po palang ano. May idea po kayo. Hindi pa napapatanggal eh. Anong, Hindi pa po ako nakabalik kay Doc Pulmo kasi po kailangan ko po yung result nito. balik ka na. Balik na po ako. Pero Kasi may lumalabas. maglalana na yan. May lumalabas pa rin po kasi. Eh, Ang kinakatakot ko po. ang ano kasi, baka pwedeng ano kanya, fluorodesis. Kung may lumalabas pa pero konti na lang, fluorodesis may i-inject siya na gamot dyan mismo sa loob niyan. Gagawin nun, magpepeklat na yung balot ng baga mo para hindi nagagawa ng tubig.
Tapos po, parang gusto niya yata patest ako sa TB. Ang problema po talaga, alam problema po Hindi, talaga. sabihin mo sa kanya. Kung sakali man, baka i-start ka na niya ng gamot sa TB. Gamot sa TB, kung hindi hindi niya talaga makokontrol. Tapos po, Dok, alam niyo po ba, pag tinanggal to, surgery ulit. Surgery, si Dr. Bustos. Actually, nahanap ka ng ano eh, hindi ka na lang nag-follow up. Ito yung Sart Center, ha? Ako. Sige. Tuloy mo ng mga gamot mo, tapos pakita ka na kagad kay No. Dr. Bustos Opo. at kay Doc ano? Guadalupe. Guadalupe, ano? opo. Kailan po next meeting natin, Dok? Sa akin, 2 weeks muna. 2 weeks muna po. Oo. Close follow-up ka kasi. Opo, kasi di ba po yung ano natin kung mag-a-adjust ba tayo sa gamot. Okay po, thank you so much po. Gawin mo ng isa sa umaga, kalati sa gabi na lang. Kung okay yung BP mo, gawin mo ng isa sa umaga, isa sa gabi. Okay po. Ha?